Hello everyone, I am Clint Cabrisi Zayas and let's start Sales Data Analysis Demonstration and Assessment using Google Sheet, the Subject Management Information System. So, let's start recording. So, here, first is download the Excel file with the file name Online Store Orders. Click the link and then downloads, click the three dot and download. After you downloading, add the new tab and search the Google Sheet. Sheets. And then click the Google Sheets. At ito po yung lumabas, the Google Sheet sign in. So click the sign in. So nandito na tayo. So since nandito na tayo sa Google Sheet, after nating click the file and then import and then upload and then open the browse. So makikita natin yung download natin kanina. Ito po yon, yung online store orders. Click lang natin and then open. And then pagkatapos ganito yung lumabas and then import the data. So, antayin lang natin ng kaunti. So, pagkatapos nating magantay, nandito na po tayo at lumabas na po yung data. So, here, medyo magulo pa lang. Kailangan po natin itong i-adjust. So, makikita po natin dito. Click the double tap. Double tap para hindi magkakadikit. Click lang natin. Lahat yung gusto nating layo na ating para magiging clear. Ganyan, katulad ito. And then the last one, oops, ito pa din. So after dito, balik tayo sa file nga kanina, yung kanina. So here's natin. So number 3 na tayo. So go to the Google Sheets and create a new blank spreadsheet. So tapos na tayo kanina dyan. So number 4, import the downloaded Excel file into Google Sheets. So tapos na din tayo, and then the format the headers using the following colors scheme to set the customer ID header to blue and the product to green. So balik tayo, yung customer ID gawin nating blue yung color, same sa request kanina, and then the product is green, the green, ito. And then balik tayo. Balikan natin yung kuhan, yung ano. And the total price to red, and while all remaining headers should be colored yellow. So total price red and the rest is yellow. So total price red, color red, color red. And then ang natira yung iba color yellow na. Color yellow. So color yellow. So tapos na tayo niyan. So balik na naman tayo sa file. And then so format date columns to display the day, full month, name, day and year. So dito. So click all and then go to format and then
hanapin lang natin yung number, click the number, and then the custom date and time, and then hanapin natin yung ito, complete na day and time. Click lang natin to and then apply. So here, apply na natin. Move muna natin to para maging clear. And then that's it. Okay na. And then back to the file. Then number 7, the format price column using Philippine Peso currency format. So balik tayo. Click lang natin to dito para maging copy lahat. At go to format and then the number. Click the number and then the Philippine Peso. So here, nandito na naman tayo. All goods. And then go to format and then the number, same process lang din. Since andito naman yung kuhan, dapat custom currency. So mayroong Philippine Peso dito. So the unit price, lahat na nalagyan. So next, balik naman tayo sa file. So, demonstration. So, after demonstrating the current formula, explain what you learned from the formula, how the formula works, and what that important analysis is generates. So, first, total sales. Copy natin, and then, para makikita natin yon, add tayo ng sheet. So, here's makikita natin dito ang sheets ay sign na plus. Click lang natin and that's it. Naka-add na tayo ng another sheets. So, yung kaninang kineklik natin na ay yung na-copy natin kanina, paste lang natin dito. So, here the product and the sales. Total sales by product. So, okay. So, copy the formula. And back. And then paste. So, here. Nandito na. And then, para maging clear, lalagyan natin siya ng borders. So, makita natin yung borders dito banda. Then, balik na naman tayo doon sa file. Nene, bata na pa ito ko. Kita gani mo? Pwede po si Tola. Wala ko nagpanugpan ko. So, proceed na tayo. So, total quantity sold by product. So, same process din. Balik tayo ulit. And then copy the formula and then paste under the total quantity sold by product and then paste para maging clear. Lalagyan natin ng borders. Balik na naman tayo sa file and then copy the sale by payment method and then paste it. Balik naman tayo sa file, copy the formula, same process din. Pagkatapos, balik na naman, paste din. Sorry na mali. So copy and then
paste. So para magiging clear, kailangan natin ng borders. Select borders. So next, balik naman tayo sa file. Dito, the number of orders by referral source. Referral source. So copy and then balik and paste. So pagkatapos, balik na naman. Copy na formula, same process kanina. And then same process din, paste. And then same process din kanina. Sorry, namali. So lalagyan natin ng borders. And then balik sa file. Sa number 4, top 10 customers by spending, copy, and then paste. At balik, copy the formula, copy, and then paste. And lalagyan natin ng border para magiging clear. Balik na naman tayo. The last, number 5, number of orders by order status. To copy and then paste. Balik na naman, copy the formula. Press nyo lang, copy and then paste. So same process kanina, lalagyan ng borders. That's it. And then Explain. so first, explain ko sa inyo kung bakit product at total sales lang. So first, makikita naman natin dito sa click ko lang yung formula, double click lang. So first, makikita naman natin dito yung select D, sum, and where D is not null, group by D, label sum, the total sales. So, makikita natin sa data sheet or data. So, the product. So, ang product under is the D or dito sa D, and the total price or total sale, ang tot is under sa N. Gets you ba? So explain ko bakit nagiging total sales. Nagiging total sales because all is na total na tanan or na sum. Bali na sum, na total tanan lahat. So proceed na naman tayo sa total quantity sold by product. So first, sa nakalagay yung product din, same product din. So dito sa sheet, sa data, so D lang din, and then the unit sa F, unit price. Ay, sorry, mali. Sa E pala. Sa quantity. Sa E. Dito siya nakalagay. Sa E. So, kaya naging total quantity sold dahil total or nasum na lahat. So, let's proceed sa sales by payment method. So, click mo lang yan para makikita mo yung formula. So, since select H and sum N, so makikita natin siya sa H. Ang payment method makikita natin sa H, and then sa N ang total sales. So balik tayo sa sheet 2, and then number of orders by referral source.
So, referral source. Click natin. So, saan ba nakalagay si referral source? So, sorry. So, select M and count A. So, balik tayo sa data. So, since the referral source is nasa M, under dito, and then, the order sa A, order ID. So, balik tayo sa sheet 2. And then, next, top 10 customers by spending. So, click natin para makikita natin ang customers ID. Makikita natin dito ang formula. So, since select Simancia and sum N, balik tayo sa sheet 1 or sa data. So, dito makikita natin ang customer ID. And then, total spending. So, sa N yung total. Then, balik tayo. The last number of orders by order status. So, order status. So, since makikita natin dito sa formula, select I. So, balik tayo sa data. So, nasa sa I. This, diba? Nasa I. And then, number of orders. So, makikita natin ang number of orders dito sa A. So, sa A. Dito, orders. Kung ilan ang orders. At i-explain ko din sa inyo kung bakit na ganyan yung orders. Kasi kabuuan yan or total na total na lahat yung orders. So, tapos na tayo dyan. So, proceed tayo sa balik tayo sa file. So, modifying data sets. So, replace product names. So, find records containing laptop and replace them with desktop PC. So, saan ba natin makikita? So, balik tayo sa Google Sheet. And then, sa Sheet 1 or and then, Control G ay, Control F pala. Sorry, Control F. And then, click nyo yung dot. And then, type laptop. And then, replace desktop. So, makikita natin dito yung laptop ito. Ma-replace yan mamaya. Replace natin ng desktop. PC. So, replace all and done. Ulitin natin. Laptop. And then this and then click done. Ay, sorry na mali. Dito pala dapat ilalagay yung R1. So, click here and then click the 3 dot and then type the laptop
then replace desktop. Easy. So, okay lang natin to. May lumabas na replace in all sheet. Okay, and then done. So, makikita natin dito, wala na yung laptop. Desktop na. So, para malaman natin, Control G, then find natin dito kung meron pa bang lumabas na laptop. Laptop. So, wala na. 0 out of 0 na. And then try naman natin yung desktop. Desktop. So, makikita natin dito 1 of 173 na yung desktop. So, malaman na natin na na-replace na yung kanina yung ating ginawa. So, nawala na yung laptop. So, proceed na balik na naman tayo dito sa file. So, change 10 customers ID randomly. So, balik tayo. Customers ID. And then back. So, type ko lang yung ID ko ha. For example, T24, 24, 74. And then, so, as you can see, makikita natin yung maliit na bilog, long press and drag paubos, 10 ka, at least 10. So, yun. Lumabas yung ID natin. So, na-replace na. Yeah, so, next is insert your municipality. So, 10, at least 10 yapon. So, municipality. So, ito. So, replace natin. So, asaan and Misamis Oriental. So, as you can see, makikita na natin dito. Same as kanina, copy lang natin. So, and then para makikita natin lahat, double click. Yun. That's it. So, balik tayo sa file. So, modify payment methods. So, random select 5 records and change their payment methods into another valid payment method already existing in that data set. So dito, ano na lang lalagay natin? For example, cash. So, cash is existing naman sa file natin. So, cash na lang. Cash. So, same as kanina, ulitin na natin ang gagawin natin, at least 5. So, balik tayo sa file. And then, dito na tayo. Let's proceed. Assessment proper. So, you were hired as a junior data analyst of an online shopping company. The management wants to understand the sales performance, customer behavior, product movement, and payment trends using the provided data sets. So, using Google Sheets, query formulas generate the following reports requested by the management team. So, dito. So, number 1, so the finance department wants to identify which payment method generates the highest amount of sales revenue. So, copy lang natin to. Copy. And then, balik tayo sa sheet 2. And then, scroll up. Copy natin to kanina yung kinopy natin. Paste pala. Sorry. Paste. And then,
dito, kukunin natin yung formula. So, select Control A, select all, and then Control C, copy. And then copy lang natin dito, Control V. So, makikita natin to. So, para makikita natin to dito, kailangan natin ng palitan yung D. All D, palitan natin ng H. Kasi ang hinahanap is payment method. So H. So H. So big letter dapat H. So all D, replace H. That's it. Enter mo lang para lalabas na yon. Oh, nakikita na natin yung kanina, ito dapat ngayon, ito na yung cash, credit card, at etc. And then balik tayo sa file. So total sales department wants to determine how many items each customers has purchased. So copy natin to. Then paste. So kukunin lang natin din yung kanina. Dito naman tayo sa baba, yung formula niya kukunin natin. So Control A, select all, and then Control C, copy, and then paste. So para mapalitan natin yung product, kasi yung hinahanap is sold per customer or quantity sold per customer. So, palitan natin. So, since makikita naman natin dito sa sheet kung saan yung customer or customer ID, so, ang ipapalit natin sa formula ng dito is yung D, palitan natin ng C or customers. Lahat ng D, papalitan ng C para kukuha natin ang ating gustong makuha. So all of the D is wala na, napalitan na ng C, and then enter. So here makikita natin dito taas na to. So napalitan na yung product kanina. So balik tayo sa file. Hanapin naman natin yung generates. Number 3 na tayo. The marketing department wants to know which product are commonly purchased based on where customer discovered the store. Generate a report that displays all products sold per referral sources. So copy natin to, copy, then balik tayo, lalagay natin dito kaya mukhang mahaba na yun. Then paste. Paste muna natin yung formula. Formula. So, ito. Copy natin to. And then paste. So, makikita natin dito yung para ma-replace natin yung payment methods, adjust muna natin ito para makikita. So, ang hinahanap is referral source. So, palitan natin yung payment method. So, palitan natin yan. Makikita natin yung referral. So referral source is M. So since M naman, ipapalit natin to sa, so yung H palitan natin ng M.
All HSM. Palitan natin ng M. So, pagkatapos mapalitan, enter. So, ito, lumabas na. So, balik naman tayo sa number 4 na tayo. The Customer Relation Department plans to launch promotional campaigns for customers with slow spending activity. So, generate, copy, generate a report, at least 15. Copy. Balik tayo. Paste natin dito. Paste. Then, dito kakopy natin yung formula. So control A lang at control C, and then balik tayo doon sa paste natin to. So here's, so kailangan natin palitan. Before that, kalimutan kong i-explain sa inyo kanina. So this formula is limit lang. So yung select C na dapat na, so top 10 customers by spending, so dapat ang nakalagay dito sa formula is limit 10 lang. Pwede yung gawing 5. O yun, nagiging 5 na lang. 5 na lang. Balik natin sa dati na 10. Nakalimutan ko to kanina. Then select. O, bumalik sa dati na number 10. And then dito naman tayo, balik na naman tayo dito. So dito, since naman yung hinahanap is 15 customers who spend the least. So papalitan natin to ng 10 or 15. So lagyan din ng 15. And then ito yung total spending, papalitan din natin to ng lowest sales. Lowest sales. So enter. So 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So 15 lahat. Makikita natin dito 15 lahat. So tapos na tayo, napalitan na natin. Balik na naman tayo dito sa 5. And then the last, number 5, the inventory department wants to identify product with weak sales performance for possible clearance or promotional activities. So copy natin to. Copy, and then balik tayo sa Google Sheet and copy, paste natin. Oops. And then generate reports. Adjust muna natin to. Ito pala. Ay. Ito pala. So balik tayo dito, copy natin yung customers. Ito lang din yung kakapihin natin. Ang formula nito is ito rin ang ating atong i-copy. So paste lang natin. So bumalik yung, so paste, and then palitan din natin yung sorry, mali pala yung
Dapat hindi ko na pinalitan yung kuwan. Total spending sa bab to total hindi ko na pala yung pinalitan. Dito pala tayo magpapalit ng 10. Okay na yan. Ito lang pala yung papalitan natin. Papalitan natin ng Lewis Seals. Lewis Seals. And then palitan din natin tong ang C, papalitan natin ng D. Lahat ng C papalitan ng D. All C palitan ng D. Wala na pa. Okay, pagkatapos natin palitan, enter, lumabas na. So, baka magtaka kayo bakit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ito lang, because lahat ng Lewis Seal doon is 7 lang. Kung Lewis product. Ay, lahat ng Lewis product is 7 lang. And then naka-order na po niya ang numbers diri from greatest to lowest. And then Alis to. balik tayo sa file. Okay na pala. That's all. So that's all guys, and thank you for your watching. Bye bye.